Natitiyak ni Count August na si Raymond ay isang doktor na may integridad, tulad ng sinabi niya, hindi niya gusto ang ginto at pilak na kayamanan mula sa kaharian. Kaya ito ay mahirap para sa Count, at iniisip niya kung ano ang dapat niyang iganti sa kanya upang masiyahan siya. Sinira nito ng husto ang protagonist dahil iyon ay isang gawa, dahil ang pera ang pinakamahusay. At tinanong niya kung ano ang dapat niyang gawin. Pagkatapos ay binibigkas ni Count August ang kanyang iniisip tungkol sa kanyang pamilya. Isinasaalang-alang si Raymond isang kaibigan, ang protagonist ay nagtataka kung ano ang ibig sabihin ng pagiging kaibigan. At ipinaliwanag ni Count August na tulad sa kanya ng metal ay wala pa ring level ang Bringerhot para magsalita kaya susuportahan siya ng kanilang pamilya. Ito ay ikinatuwa ng protagonist, dahil kung naging kaibigan siya ni Noko, hindi na siya makakapag-usap ng iba tungkol sa lahi, kahit man lang sa mga taong ayaw magkaroon ng masamang panig ng Count August family. Kaya pumayag siya at nagpasalamat sa kanyang kabutihang loob. Natawa si Count August at nilinaw na hindi na kailangan ng pasasalamat, at muli, taos-pusong nagpasalamat sa kanya sa pagligtas sa kanyang anak at hiniling kay Raymond na huwag mag-atubiling sabihin kung mayroon pa siyang gusto. Natawa ang protagonist at pinaalalahanan ang Count na kailangan pa niyang magbayad ng medical fee, kahit bilang kaibigan, ipinaliwanag niya na ayaw niya ng pilak o ginto, ngunit patakaran ng doktor na kailangan pa niyang magbayad. Kahit bilang kaibigan, inabot sa kanya ng protagonist ang bill at natuwa, dahil akala niya ang pasyente ay isang pulubi na walang pera, ngunit nabuhayan ng loob na hindi ito totoo. Nagpasalamat sa kanya ang protagonist at tumalikod na para umalis. Maganda raw siya na nakakuha siya ng 2 ibon na may isang bato, habang ang Count ay nabigla. Umupo si Count August sa tabi ng kanyang anak at tulala, ngunit nagtanong si Claren kung bakit niya ito ginagantimpalaan ng ganoon. Nagtataka si Count August kung iniisip ng kanyang anak na sobra ito, ngunit sa palagay ng kanyang anak ay hindi iyon ang eksaktong kaso. Alam niya na kung siya ay mamatay, ang pangalawang prinsipe ay magbabalangkas at ang ikatlong prinsipe at ang pamilya ay magdaranas ng matinding paghihirap. Pinagtibay ng kanyang ama na ang anumang gantimpala ay hindi isang pag-aaksaya, ngunit tinanong niya ang kanyang anak kung ano sa tingin niya ang mangyayari ngayon ay magiging mas magulo pa ang laban sa kahalili, dahil hindi na Otres ang ikalawa, ikatlo o ikaapat na prinsipe. Kaya napaisip siya kung makakaiwas ba si Raymond sa bagyong iyon. Karaniwan, walang kinalaman si Raymond sa paghalili ng trono. Gayunpaman, kamakailan, mayroong isang kasabihan na ang matalim na karayom na Pisces ay lumabas sa supot. Ang batang walang talento ay hindi mapanganib. Ngunit kamakailan lamang ay nagpakita si Raymond ng talento na hindi nababalawala, isang may koneksyon sa royal blood, na mayroon ding kapansin-pansing talento sa kung paano niya titingnan ang mga prinsipe na nakikipaglaban sa kapangyarihan. Habang lumalaki si Raymond, mas maraming tao ang magsisikap na ibagsak siya, at maaabutan siya ng bagyo, at hirap na mabuhay. Gusto ni Count Augustus na makita si Raymond na mamulaklak bilang isang doktor, umaasa na ang kanilang pamilya ay maaaring maging isang kalasag para sa kanya. Samantala, ipinaalam sa kanya ng second prince, kailanman na si Raymond ang nagligtas kay Clearand at humingi ng paumanhin ang kanyang assassin sa pagkabigo. Sigurado ang lalaki na may kritikal na sugat si Claren, at ang Bellon Clinic ay kilala sa hindi pagtanggap ng mga walang laman, kaya hindi nila alam na mabubuhay pa siya. Ang presyo. Natagpo ang kawili-wili si Raymond, dahil sa huling pagkakataon. Na pinagaling niya si Sofia, naisip niyang hindi siya sanay sa pagpapagaling. Gusto ng prinsipe na kanselahin ang planong ito, dahil si Raymond, ang tutang iyon, tulad ni Guy, ay sumire sa kanyang plano, dahil siya ay isang tuta na cute sa kanya. Simula ngayon, gusto na niya itong bantayan. Tumitig siya sa bintana at nagramble na ang kanilang boring na puppy ay sinusubukang baguhin kamakailan. Samantala, sinusuri ng protagonist ang isang bata at natutuwa, dahil sa wakas ay dumating na ang araw. Ang dahilan kung bakit siya nakaligtas sa pagtatrabaho ng 5 mahabang taon at kung bakit siya nanatili sa Katawa-Tawa at Grossmelon Clinic na ito. Malapit na sa wakas ang pagsusulit sa kwalifikasyon ng healer at makakatakas na siya sa pagiging apprentice at maging isang maayos na doktor. Nang maglaon, ang lahat ng mga healers ay nagchichismis tungkol sa kung paano pinalaya si Chief Healer lang, at inakala nilang lahat ito ay dahil kay Raymond.
Tinatrato ni Raymond ang prinsesa sa Imperial Palace at pinagaling ang kahalili ni Count August. At iniisip nilang lahat na baka swerte lang. Gayunpaman, hindi sumang-ayon ang isa sa mga healers, dahil para maging swerte ito na ang pangatlong beses na inakala ng healer na maaaring iba ang medical technique sa hilang, ngunit ito ay gumagana at mas epektibo. Nakakainis ang mga healers na iyon, at sinigawan nila siya at nilinaw na hindi ito totoo, ngunit isang pseudoscience lamang. Naisip ng isa pang healer na ang pagputol ng flush open at pagtahi nito pabalik ay mabangis. Gayunpaman, ang healer na may gininto ang buhok ay nag-aatubili na isipin ito bilang swerte lamang, dahil ang Imperial King mismo ay kinikilala ang medical techniques. Gayunpaman, inakala ng manggagamot na ang hari ay maaaring masway, dahil ang manggagamot ay kanyang anak. Sumang-ayon sa kanya ang isa pang manggagamot, at hindi niya inakala na ganoong klaseng tao ang hari, ngunit sa palagay niya ginawa niya iyon dahil doon. Sa alinmang paraan, narinig ng healer na mag-a-apply muli ang protagonist para sa lisensya ng healer, at ang kanyang resulta ay magpapatunay kung gaano kawalang halaga ang medical technique na iyon. Inisip nila kung papasa pa ba si Raymond, at isa pang healer ang gustong tumaya na mabibigo siya sa loob ng F-rank. Nililinis ni Hansen ang lugar, nag-iisip sandali at iniisip kung ano ang magiging resulta ng pagsusulit sa araw na iyon. Samantala, ang lahat ng mga healers ay natipon sa lugar para sa kanilang pagsusuri. Tuwang-tuwa ang protagonist, dahil sa wakas ay nag-apply na siya para sa advancement exam pagkatapos ng 5 taon at naghintay ng napakatagal. Biglang, 2 healers ang tumuro sa protagonist at nagtanong kung siya ang Shadow Prince na iyon. Nagtaka sila kung paano siya nag-apply. Dahil si Raymond ay mas mababa sa F-rank, inakala nilang maaaring nakakuha siya ng isang espesyal na pribilehiyo na mag-apply para sa pagliligtas sa kanyang kamahalan. Naisip ng manggagamot na maaaring nakakatawa kung si Raymond, na nagligtas sa prinsesa, ay bumagsak sa pagsusuri. Nagtawanan sila, at ipagpalagay na kung gayon ay magiging isang kahihiyan para sa hari na nagbigay sa kanya ng medalya ng utak. Naririnig ng protagonist ang lahat ng chismis na ito at nag-aalala kung ano ang kanyang gagawin kung siya ay bumagsak sa pagsusulit. Iniisip niya kung kikita pa ba siya ng isa pang pagkakataon na mag-apply, iniisip kung ano ang sasabihin ng mga tao tungkol sa kanya, dahil sasabihin nila na alam nilang wala siyang silbi. Nakita ni Hansen ang protagonist na nag-aalala at nagtanong kung ano ang kanyang gagawin kung makapasa siya na ikinagulat niya. Ipinaliwanag ni Hansen na siya ay nakipag-usap sa pagiging isang apprentice sa loob ng 5 taon upang kunin ang pagsusulit na ito, at iniisip niya kung may isang bagay na gusto niyang gawin kapag siya ay naging isang healer. Nagsimulang mag-isip ang protagonist tungkol sa isang bagay na gusto niyang gawin, at ipinaliwanag na gusto niyang kumain ng karne ng baka, steak, frandolan, sirloin, at iba pa. Napuno ng tubig ang kanyang bibig. At nilinaw niya na hindi niya masasabi tungkol dito ang isang bagay na gusto niyang gawin noong siya ay isang apprentice. At naalala niyang ginagamot ng mga healers ang pasyente, at sinagot niya na gusto niyang gamutin ang pasyente. Tumugon ang protagonist na tatratuhan niya ang mga pasyente ng confidential. At naalala niya ang pagtrato sa mga pasyente at pagkakita sa kanilang mga mukha, at gusto niyang maranasan ang pakiramdam na iyon. Ang kanyang Heart of Steel ay na-activate dahil sa kanyang maalalahanin na pag-iisip para sa mga pasyente, na nagbibigay sa kanya ng matibay na kalooban at parang bakal na determinasyon. Natuwa ang protagonist dahil ang kanyang pagkabalisa ay hamupa, at siya ay namangha, dahil ang kanyang Heart of Steel ay nag-activate din sa sitwasyong ito. Nahulaan ng protagonist ang Heart of Steel na naka-activate sa tuwing iniisip niya ang tungkol sa pasyente, kahit na hindi ito habang ginagamot. Natagpuan siya ni Hansen na isang mahusay na tao, at umaasa na makapasa siya. At pinatunayan ni Raymond, at tiniyak sa kanila na tiyak na papasa siya, biglang tumingin ang may gintong buhok na healer na si Linden sa protagonist at namangha, dahil hindi siya kinakabahan. Iniisip niya kung tiwala siya sa kanyang medical technique at paggamot. Hindi nagtagal, inanunsyo at inatasan ng ginang ang application number 39 na si Raymond na pumasok, at pinagtibay niya. Ang protagonist ay nakaupo sa harap ng panel, at tinanong ng tagasuri si Raymond na ang kapangyarihan sa pagpapagaling ay mas mababa sa F-rank, at tinanong kung siya ay tama. Pinagtibay ng protagonist, at ngumiti ang isa pang tagasuri at inutusan siyang ipakita sa kanila ang kanyang kapangyarihan.
Ang protagonist ay nagpatibay at nagsimulang ipakita ang kanyang kapangyarihan sa pagpapagaling, ngunit sa lalong madaling panahon ito ay nawala. Nagsimulang tumawa ang lahat ng mga nagsusuri at tinanong siya kung maaari pa nga niyang tawagin ang healing power na iyon, na ikinahihiya nilang panoorin na inaakala nilang hindi sulit na kunin ang advancement test na ito. At tinanong si Raymond kung ano ang naisip niya nang mag-apply siya para sa pagsusulit na ito. Sinagot ng protagonist na alam niyang kulang siya, ngunit ipinapaliwanag niya ang mga ito. Pero inutusan siya ng examiner na umalis kung alam niya ito. Hiniling ng protagonist, siya ay maghintay at bigyan siya ng isa pang pagkakataon, ngunit ang tagasuri ay galit na galit at inutusan siyang mag-aksaya ng kanilang oras at hayaan ang protagonist na inaasahan ang reaksyong ito at nagtaka kung bakit siya naghanda ng isang bagay. Nagpa siya siyang i-activate ang skill of eloquence, na natagpuan niya at binili ng maaga sa palengke. Ang kanyang skill eloquence ay na-activate at ang kanyang proficiency ay di ngunit nakakapagkwento siya ng mas mahusay at nagkaroon ng synergistic effect sa Heart of Steel kapag kumikilos para sa kapakanan ng isang pasyente. Tinanong sila ng protagonist kung sinasabi nila na ang Healing Tower ay salungat sa mga salita ng kanyang kamahalan na hari. Nagulat ang tagasuri, at sumagot ang protagonist na alam niyang kulang ang kanyang kakayahan sa pagpapagaling, gayunpaman, ang kanyang medical technique ay ang paraan ng paggamot na opisyal na kinikilala ng Haring Odin Dusen mismo. Kaya't nagtanong si Raymond kung dapat ba niyang kunin ito bilang kapangyarihan ng pagpapagaling, na hindi pinapansin sa publiko ang kalooban ng hari. Nagulat ang lahat, at nagtaka ang tagasuri kung ano ito, at kung lagi siyang ganito kagaling. Magsalita, tumanggi ang healer, ngunit nilinaw na ang Cross Federation Empire Healers ay kaanib lahat sa Healing Tower. Ang Healing Tower ay hindi kinikilala ang anumang iba pang paggamot maliban sa pagpapagaling. Kaya kung kinikilala nila ang kanyang medical technique, labag ito sa Healing Tower. Sinagot ng protagonist na kung kinikilala niya ito nang hindi siya sinusubok, igagalang ng Healing Tower sa Houston Region ang Houston King. Pagkatapos ay dapat nilang payagan siyang patunayan na gumagana ang kanyang paraan ng paggamot. Sumang-ayon ang isa sa mga examiners na tama si Raymond, dahil kung pinalayas nila ito nang hindi man lang sinusubok, baka mauunawaan ito bilang pagsuwi sa utos ng hari. Kaya't ang mga tagasuri ay sumang-ayon na bigyan siya ng pagkakataon, at nais siyang magpagamot ng isang pasyente, at kung siya ay pagalingin, ito ay kanilang aaminin. Natuwa ito sa protagonist, kaya sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon, kinuha ang mga dokumento at inisip kung kailangan niyang pagalingin ang pasyenteng ito. Kinuha niya ang dokumento mula sa sobra, at pagkatapos makita ang mga detalye, nagulat siya, dahil ang pasyenteng ito ay madaling gamutin bago ang pagsusulit sa promosyon sa Houston Kingdom Healing Tower Branch, nabigla ang ginang na nais nilang italaga ang pasyenteng ito sa Sir Raymond para sa isang pagsusulit, at pumayag siya, ngunit nag-aalala siya, dahil ang pasyenteng ito ay isang tao kahit na B-rank healer, si Tross ay nabigong gumaling ngunit ito ay perpekto para sa isang pagsusulit sa pag-promote. Tinanong nila kung hindi nila nakita kung anong medical techniques ang ginamit ni Sir Raymond. Gumamit si Raymond ng lightning magic para saktan ang prinsesa at gumamit ng kutsilyo para putulin ang laman ng isang tao at tinahi ito ng karayom sa klinik. Kaya't tinanong ng tagasuri kung nilayon nilang iwan ang isang tao gamit ang gayong mababang paraan ng paggamot. Ipinagpalagay ng tagasuri na gusto niyang mabaigo si Raymond ng sinasadya, at pinatunayan niya na, gayunpaman, nag-aalala sila na kapag nalaman ng mga tao na itinalaga nila ang napakahirap na pasyente sa pagsusulit sa pag-promote, magtataka sila kung papayagan ito ni August. Gayunpaman, kumpiyansa ang lalaki, kahit na naging sponsor ni Raymond si Count August, nasa jurisdiction ng Healing Tower ang pagsusulit ng healer. Kumpiyansa siya na may magagawa si Count August sa ibang mga lugar, ngunit wala siyang kapangyarihang makialam sa mga panloob na bagay ng Healing Tower. Nag-atubili pa rin ang ibang mga healers, kahit na sumang-ayon sila sa kanya. Gayunpaman, tusong nakangiti ang lalaki at nag-iisip kung paano maglakas loob ang isang anak sa labas na kumuha ng pagsusulit sa promosyon at maging isang healer. Dahil ang kapanganakan na ina ng 4th Prince ay pinsan ng examiner na iyon, walang paraan na mapapasa siya, at hiniling din ng kanyang pinsan na tiyaking mabibigo ang illegitimate na bata na iyon sa promotion exam.